Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito po lamang sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. At syempre po muli tayong tatalakay ng mga paksa na ating pag-uusapan ngayong gabi. Mari kayong tumawag para po sa mga nais magbigay na reaksyon sa mga pag-uusapan natin sa pamamagitan po ng ating mga landline dito po sa ating impilan. Meron din po tayong mga text line at sa mga nanonood po naman ng ating live streaming sa Facebook. Sa gawing kanan po ay meron tayong chat room kung saan mari po ninyong i-type ang inyong mga reaksyon na ating pong babasahin sa ating pong pagtatanghal. Makakasama po natin sa ating technical side ang ating director, si Braille, hanggang alas 12 po yan sa pagtatanghal ng palatuntunang Lapid Fire. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Mga kaibigan, tuluyan na pong nabasura ang kasong theft na inihain nito pong si Chris Aquino laban po sa kanyang dating associate o former project manager and business partner na ang pangalan po ay Nico Falsis. At itong tungkol sa naganap na sunog sa Bureau of Customs. Nakaduda-duda. Kasalukuyan na raw pong iniimbestigahan mga kaibigan kung merong nangyaring ika nga po arson sa naganap na sunog na yan. Pati apoy ngayon matalino na namimili na ng susunugin ang apoy, mga kaibigan. Bueno, ilan lamang ho yan sa mga pag-uusapan natin at saka itong itong tungkol dun sa ang sabi ni Presidente Duterte, bayaan na lang na magtrabaho dito yung mga illegal na pumasok ditong Chinese. Unahin po natin itong tungkol sa sa nabasurang kaso na inihain ni Chris Aquino. Alam mo ninyo, humahanga ako sa mga ganitong piskal. Itong nagbasura nung kaso, yung nagrekomenda at saka nag-aproba nung dismissal ng kasong theft na inihain itong si Chris Aquino sa Makati Prosecution Office. Inirekomenda pala ito nung Senior Deputy City Prosecutor Senior Deputy Prosecutor Emmanuel Medina. Siya po nagrekomenda na ma-dismiss o mabasura yung pong reklamo laban po kay Nico Falsis. Na inakusahan po naman ni Chris ito ng ginamit daw yung credit card niya, pag nanakaw ang kaso mga kaibigan theft na inihain ni Chris, umabot sa 1.2
1.27 million na halaga ng personal purchases sa credit card na ipinagkatiwala niya raw doon po sa kanyang dating associate. Pero sabi ng piskal, yung problemang yan sa pagitan ni Palsis at ng bangko. Hindi ni Chris Aquino. Ngayon, kaya ko binabanggit sa inyo ito, meron pang mga piskal na matitino, mga kaibigan, na nasa National Prosecution Office. Katulad nitong si Emmanuel Medina, Deputy City Prosecutor sa Makati. May isa pa mga kaibigan yung isa pang yung Assistant Prosecutor, mga kaibigan. Alam niyo pag kami mga ganyan pang piskal na nababalita tayo, ibig sabihin, ginawa nito yung kanyang trabaho. Na wala siyang hindi siya natangay ng pressure. Isipin mo, ang magdidemanda sa iyo Chris Aquino. Di ba? Pero hindi ho yun ang inaasahan nating mangyayari. Alam nyo, gaya ng dati, na yung mga kaso na i-impluensya. Kaya kahanga-hanga ho itong mga piskal na ito na nagbasura dun sa kaso ni Chris Aquino. Akalain ninyo, ibig sabihin, binasang mabuti. Yun yung sinasabi natin sa mga nakaraan na dapat pinag-aaralang mabuti ng mga piskal yung pong mga isinasampang reklamo sa kanilang opisina. Hindi yung kung sino may maibabayad, hindi na binabasa yung kaso. O kaya, binasa man, mga kaibigan, kahit walang probable cause, nagagawang isampa yung kaso sa husgado, mga kaibigan, dahil na-impluensyahan sa pamamagitan siguro ng mga malalaking tao o kaya pera. Ayan, mga kaibigan. Pero dito sa kasong ito, hahangaan natin yung piskal na yon. Dahil sa mahirap gawin yan Ang inaasahan na ng marami pagka mga katulad ni Chris Aquino ang nagdidemanda o nagpapile ng complaint, mga kaibigan, sigurado na yan aakyat yan. Di ba? Kasi nangyayari yan, kahit kriminal yung nagrereklamo, mga kaibigan, pinapatulan yan basta may lagay. Yung iba. Kaya ito yung mga dapat na nababagay sa judiciary. Itong dalawang piskal na ito na humawak nung kaso na na nagbasura doon sa reklamo ni Chris Aquino. Walang basihan Maraming ganyan. Yung mga file ng kaso, lalo pag eleksyon, hindi dapat pinaniniwalaan yan Yung kaso, file mo pag walang eleksyon laban sa kumakandidato. Pero pagka yan, pinail mo, panahon ng eleksyon, pwedeng fabricated yan. Madali ho kasi mag-file ng kaso Di ba? Lalo pag may pera yung nagpapile ng kaso. Madali lang yun. Pero yung magpatunay is another thing. Kaya lang, uso nga ngayon, mga harassment, mga ganyan. Parang itong mga kulugo na ika nga po alam ko na kung sino pinanggagalingan nagde-demolition job, wala namang nalalaman yung mga pinagkukuhang PR ng politiko dyan sa Pasay. Ano mga pinagsasabi.
Hindi masagot yung issue, simpleng issue. Nawindang eh. Alam niyo yung kasinungalingan kasi. Ang panlaban diyan katotohanan eh. Wala namang iba eh. Di ba? Si Chris, nakita ninyo yan. Napaka-influential yan, di ba? Sa media, meron siyang sariling social media, platform. Ngayon nga nagpapatakbo yung si Palsis. Isang maganda hong kaso o pangyayari sa National Prosecution Service. Ibig sabihin, may mga matitinupang piskal, mga kaibigan. Balang araw, gusto natin mga ganitong klase ang mga nakaupo sa judiciary. Yung ganyang klase, mga magiging hukom, mga mahistrado, dapat ganyan. Mga kaibigan, ito, ang galing pa ng abogado ni Chris, ha? Yung Divina Law Office, di ba? Yung pong nasangkot yung kanilang fraternity sa UST, doon sa Hazing. Yan, yun ang humawak, na ang kliyente niya si Chris Aquino. Ayan po. Ngayon, ito hong ang sabi ng piskal, sabi dito, no proof was presented that he used, tinutukoy nila si Palsis na ginamit umano, wala raw ebidensya o katibayan na ginamit yung card sa layunin na manlinlang, mga kaibigan. He is at most only liable to pay his credit card bill that has become due. Siya nakapangalan sa kanya. Ang claim ni Chris Aquino, pinagkatiwala niya. Kahit ba pinagkatiwala mo yung kung nasa pangalan nung tao yun, wala tayong magagawa. Kahit pa wala sa pangalan niya yun sinabi mo, in-entrust mo di ibig sabihin transaksyon sa pera yan buo yung tiwala mo dun sa tao nung ibigay mo yan, hindi ba mga kaibigan? Ito naman, yung kaso tungkol sa grave threat, pinailan din po si Chris Aquino ng reklamong grave threat. Di ba ito'y lumabas sa mga sa social media, merong pag-uusap habang nag-uusap si Chris tsaka yung tao na i-record o pinarinig yun, nandun yung pinagbantaan ni Chris, yung dati niyang associate. Sabi ng hukuman dyan, ng prosecution dyan, mga kaibigan, hindi nagagamit na ebidensya yun. Yung recording, kinatigan ng piskalya, mga kaibigan. Hindi. Nag-file pala ng counter affidavit ito si Chris Aquino dahil may kaso nga palang grave threat laban sa kanya. Ito, hindi pa nare-resolba. Mali na naman ako. Manyari, nawala yung aking mga inihandang pag-uusapan natin ngayong gabi. Nabura sa aking email. Ito naman yung sunog na naganap sa Bureau of Customs. Hindi ho ito kauna-unahang pagkakataon. May ilang beses nang nagkaroon ng sunog dyan sa Aduana, sa Bureau of Customs. At ang lagi siyempreng magiging reaksyon ng tao, hindi kaya arson yan?
Kasi alam naman natin na yung customs isang graft-ridden agency yan. O baka merong himalang nangyari sa sunog niya, baka may nagmumulto dyan. At saka ang katakataka dyan, kung maganap ang sunog dyan, yung wala ng transaksyon yung opisina. Sarado na yung mga opisina. Yun ang katakataka. Kaya malimit, yung mga pangyayaring yan, ang hinala, puro arson. Kaya ngayon, merong investigasyon. Pero ang nagpapaimbestigang narinig ko, Bureau of Customs din. May isa hong congressman o congresswoman ang humihiling sa Department of Interior and Local Government para magsagawa ng malawakan, masusi at scientifico raw na investigasyon. Sa madalit sabi, pati yung mambabatas na babae, ang apelyido nun Uy. May pagdududa doon po sa sunog. Mantakin ninyo yung sunog matalino, may isip, namimili ng susunugin. Kung saan merong, nasan yung corruption, yun na sinusunog. Tsaka ang paborito, customs. Kasi ilang beses na yan Hindi lang ho ngayon, pero yung ngayon, napakalaki yata ng naging damage. Kailan ba ito? Nung Biyernes, Magkasabayan, nangyari yung sunog dito sa Mandaluyong, dyan sa Addition Hills. At yung customs, simula alas 9 ng gabi yata yun, umabot yan sa fifth alarm. Yung sunog na yan. Alam naman ninyo yung building ng Bureau of Customs, yung main building. Yun ho, maituturing natin na heritage na yun. Sapagkat napakaganda ng structure nun. Yun yung mga antigong gusali dito sa Pilipinas. Kamukha ng post office at yung giniba na yung Army and Navy Club. Mga heritage yan kung yung Army and Navy Club as isipin ninyo, matanda pa sa Bureau of Customs yun Itong Bureau of Customs building na to, mga kwan yan, matitibay ang mga pagkakagawa niya. Akalain ninyo, nung araw daw, merong plano na maideklara yung customs building na yan na heritage o pamana. Mga kaibigan. Tapos nasunog lang. Ano ba pakay nung sunog na yun? May multo ba dyan? Sa Bureau of Customs nanununog? O sadyang may isip yung apoy? Matalino? At alam kung alin ang susunugin? Bali ba yun daw na sunog importanteng tanggapan sa customs na doon po nandoon yung file ng mga dokumento kung sino yung mga smuggler. Di ba kaduda-duda? Tsaka ano pwedeng pagmulan ng sunog dyan, di ba? Yung oras ang katakataka dun. 10 oras ng gabi. Ngayon mga kaibigan, sabi nga nung congresswoman, kailangan dyan masusi. May scientifico pa ngang binabanggit maging scientific. Lintik na duda yan, di ba? Lahat, ganun ang iniisip po sa sunog na yan. Kasi yung pong Bureau of Fire,
nasa ilalim din yata yan ng DILG. Pero alam naman ninyo, sa dinami-dami ng naganap na sunog dito, walang nangyari sa mga inimbestigahan. Ang sinasabi yung mga apektado o naapektuhan sa sunog na nangyari dyan sa Bureau of Customs, mga kwan daw ho, documents at computer files. Ngayon, ito ang balita ko naman. Kasi merong isa sa mga iniimbestigahan dyan, ayon sa nagbalita sa atin, hindi pa raw natatapos itong investigasyon tungkol sa may 500 container van ng bigas at saka asukal. Ito ho'y pinalusot sa Bureau of Customs nung nakaraang taon. At ngayon, under merong ongoing investigation tungkol doon. Yun ang gusto nating malaman. Naapektuhan kaya yung mga records pertaining doon sa ginagawang investigation, doon sa shipment ng 500 container van ng bigas at asukal. Smuggling ho ito, mga kaibigan. Isipin ninyo, ayon sa ating nakuhang impormasyon, yun daw pong mga shipment na yon na may 500 container van, isipin ninyo. Hindi ibinayad ng karampatang buwis at mga taripa sa Bureau of Customs, meaning sa gobyerno, mga kaibigan. Dahil ito daw mga itong mga shipment na ito, misdeclared. Idineklara na ang personal effects. Pero sa totoo, ang laman po, mga bigas at mga asukal. Isipin ninyo, gaano kalaking kwarta yan? 500 container ba ng pinag-uusapan po dyan, mga kaibigan? Nakaraan taon. Pero, nakaraan taon pa, yung investigasyon hindi umuusad ng mabilis, di ba? Mabagal ang pag-usad ng isinasagawang investigasyon. Yun ngayon, ang gusto nating malaman dyan, mga kaibigan, dapat ipaliwanag dyan. Ano nangyari? Yung bang investigasyon, hindi kaya itong sunog na ito, makaapekto doon sa ongoing investigation na yan sa sinasabing napalusot na 500 container van ng bigas at asukal. O kaya naman, may isa pang tanong, hindi kaya ang dahilan o sanhi ng naganap na sunog yung isinasagawang investigasyon doon sa 500 container van na naglalaman ng mga bigas. May sinasabi na kesyo hindi raw apektado ang operation. Oo nga, hindi nga apektado ang operation. Kumusta naman yung mga napalusot diyan sa Bureau of Customs? Katulad nun, yung 500 container ba ng bigas at asukal diyan sa Port of Manila. Kasi yung Port of Manila, diyan nag-uupisina yun sa South Harbor, doon sa likuran lang ng opisina nitong main building, yung Port of Manila. Yun lang, tinatanong natin kasi may nakapagsabi nga sa atin na isa sa mga iniimbestigahan yung tungkol sa sa pagkawala o
pagpapalusot ng 500 container van. Alam nyo kung kaninong panahon? Panahon ho ni Kwan ni General Isidro La Peña. Siya ang nakaupong commissioner nung mga panahon na naganap po yung smuggling na yan. Yan dapat ipaliwanag nitong si Dino Austria. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ang sabi ni Presidente Duterte, nababahala daw po siya doon sa mga kababayan natin na nagtatrabaho sa China. Kung ang gagawin huhulihin yung mga illegal na nagtatrabahong inchik dito sa ating bansa. Mga undocumented, mga kaibigan, mga illegal workers. Kaya daw ho niya hindi pinag-uutos na hulihin yung mga yan dahil baka magkaroon ng retaliation. At yung ating deployment ng mga Pilipino ron, idamay kung maghihiganti kung sakasakali. Ngayon, ang masasabi naman natin dyan, wala namang problema kung gusto nilang papasukin yan para magtrabaho dito sa Pilipinas. Pero dapat, idaan sa proseso lahat. Hindi yata, maganda na pumapasok lang dito, basta pupunta kung gusto nilang pumasok, pagkatapos ay pwede na sila magtrabaho nang wala silang mga kaukulang permiso. Paano naman yung yung mga, hindi ba, lugi tayo sa buwis dyan. Siyempre, dahil illegal yan, hindi magbabayad ng buwis yan. Ngayon, idaan natin sa proseso, walang masama kung talagang gusto ng gobyerno. May demand ba talaga? Sinasabi kasi nung iba, ang mga Pilipino walang hanap buhay. Yun nga ang dahilan kung bakit yung iba napipilitang mangibang bansa. At saka ito, yung mga nakadeploy nating OFW sa China, sa pagkakaalam ko, puro mga mga documented yun . Mga entertainer, marami dyan, mga kaibigan, mga tatrabaho sa mga hotel. Tumutugtog sila sa mga hotel. Meron pa rin daw dyan, mga teacher. Yan, mga teacher. Siguro tuturo ng English, mga kaibigan. Yan ang mga karaniwang nagtatrabaho sa China. Pero sila, pumasok doon na legal. Halimbawa, pupunta ka ng ibang bansa, kahit sa Japan, sa Amerika, mga ganyan, di ba? Kinakailangan, bago ka pumasok doon para magtrabaho, kinakailangan, iproseso mo muna yung iyong mga requirements doon sa iyong port of origin. Pilipinas, di ba? Meron silang mga, tanggapan, yung embassy o konsulado ng mga foreign countries. Doon, ipoproseso mo. Isasubmit mo ang mga requirements. Kung yung tourist nga, di ba, may requirement yun? Para ka maka-avail ka ng visa. Hindi ba? Doon sa mga bansa na requirement ang visa. Di ba? Ngayon, may mga bansa sa ASEAN na hindi nire-require ang visa.
kung ikaw magtuturista lang. Pero, yun ang validity lang na pwede kang manatili sa mga ASEAN countries na walang visa requirement kung na turista, 15 days lang, 2 weeks lang, mga kaibigan. Tulad ng mga Thailand na yan, o Hong Kong, di ba? O, yung Hong Kong, kahit na teritoryo ng China yan, wala namang visa dyan eh. O, at itong mga Vietnam siguro, yeah, mga ASEAN, basta member ng ASEAN, mga kaibigan. No visa requirement yan, sa loob ng 2 linggo pwede kang manatili. Makapagtatrabaho ka ba ron? Hindi. Pwede kang magtrabaho ron siguro, gagawin nyo ng isang undocumented na OFW kung mag-TTNT siya. Ba't ka naman mag-TTNT sa mga ganyan? Merong sumusubok niya, pero ano yan kukonti yan Ibig ko sabihin, dapat sundin natin yung proseso. Di ba? Hindi kasi pwede na basta-basta na lang tayo magpapapasok nang hindi natin binibigyan ng pagpapahalaga, unang-una yung seguridad ng ating bansa. Wala naman masama, tanggapin sila kung talagang merong dapat may requirement yan, hindi ba? Kung sino iba yung requirement sa turista, iba rin yung requirement para sa mga magtatrabaho. Tingnan ninyo sa Middle East, hindi ba dyan may ang daming Pilipino nagpupunta dyan, di ba yung mga pinapapasok naman nila, di ba ang mga OFW na magtatrabaho. Pero marami rin, ito nga, di ba nung naupo si Presidente Duterte, ilang beses na silang nagpa-uwi dito, nag-charter ng eroplano para makauwi yung pong mga undocumented, yung mga hindi lihitimo ang pananatili ron na magtrabaho, mga kaibigan. Wala nang kaukulang mga papeles o kaya meron silang tinatawag dyan na ikama yung pong parang yun ang permit mo na makapagtrabaho ka. Marami nun expired na. Meron pa nga ilang mga dumulog sa atin nun na nandun sumulat sa atin, napaso yung kanilang ikama, kaya naging illegal na sila ron pero hindi sila makabalik dahil walang tumutulong sa kanila. Ibig ko sabihin, merong requirement mga kaibigan, na dapat sinusunod Hindi pwede yung pasok na lang ng pasok dito, hindi natin alam kung ano talaga pakay niyan. Baka sa umpisa illegal worker yan. Yung pala may iba pang pakay ng pagpunta rito yan at pananatili dito. Sa ibang bansa di ba, yun, sa Middle East na nabanggit natin, pagka undocumented, hulihin ka. Considered para kang illegal ka na nun, di ba? Pag illegal worker ka, huhulihin ka ng otoridad kapag ka nalaman. Hindi ba, mga kaibigan? Napakahigpit. At pauuwiin ka. Ganon din sa China Doon, pag pumasok ka ron, at wala ka namang permit na magtrabaho doon, kukulong ka nila pag nahuli ka. Pag ang kasunod nun, pababalikin ka rito. Itatapong ka na, pabalik, deportation. Di ba? Dapat yung proseso na yun ang sundin din natin. Mga kaibigan, masyado yatang maluwag tayo. Para bang pwede nang, kung papayagan natin ng Chinese, ibig mo sabihin, yung iba hindi natin papayagan. Paano yung mga Amerikano, yung mga ibang citizenship? Gustong pumasok dito at nagtrabaho. Sila ba hindi rin uhulihin? Yung mga Arabo, halimbawa, di ba, nandito, mga Koreano, at iba't ibang mga nationality. Hindi pwede yun, di ba, mga kaibigan, inuhuli ng immigration yan Ang pinagtatalunan pang isa ngayon dyan,
Sino ba talaga ang dapat na magbigay ng working permit? Kasi dalawa mga kaibigan Merong Department of Labor at meron ding immigration. Yung immigration, nasa ilalim po yan ng Department of Justice. Hindi ho ba? Attached agency yan ng Department of Justice. O ngayon, sabi ng Department of Justice, ipapatupad daw nila yung mahigpit na yung requirement para sa pag-i-issue. Kasi mayroong panukala sa Senado na tanggalin na sa immigration yung pag-i-issue ng working permit at ipaubaya ito sa Department of Labor. Bilang sagot naman itong DOJ, hindi na kailangan. Sabi nila, ang kailangan natin na lang mahigpit na ipatupad yung mga requirements para sa mga gustong magtrabaho rito. Kaya dapat daw manatili ang issuing authority sa permit na makapagtrabaho dito sa tanggapan ng immigration at ng Department of Justice. Ngayon, ano ba yung Department of Labor? Sa pagkakaalam ko, ang Department of Labor, ang cover niyan yung local labor at saka yung overseas. Hindi ho ba? Yung ating deployment ng overseas program natin, mga kaibigan. Yan, meron silang kapangyarihan. Pero bakit pati yung mga pumapasok na worker dito, sa kanila babagsak? Alam nyo, sa ibang bansa, kahit sa Amerika, kahit sa Japan, hindi ko alam sa iba, pero kasi yan, malimit nating naririnig yan. Diyan, ang proseso, ang nag-a-approve ng kanilang mga visa sa mga gustong pumasok doon. Although, ang nagtatatak ng visa rito, yung kanilang mga embassy, di ba, dito, yung mga konsulado nila dito sa embassy, yun ang nag-i-issue ng visa, kung anong klaseng visa yung gagamitin mo pagpunta ron sa mga bansang pupuntahan mo. Kung working yun, nakalagay doon, specified sa visa. Pero, ang approval nun, bago ka ma-issuehan dito sa embassy, ina-aprobahan muna yun sa kanilang bansa, di ba? Sa ano pumapatak yun? Sa immigration Kung di ako nagkakamali Sa immigration naman kasi, ang may sakop naman yata doon, yung Homeland Security nila. Mga kaibigan. Dito sa Japan, ano yun yung Ministry of Justice din yun ang approving authority para sa pag-i-issue ng status tungkol sa mga magtatrabaho. Ngayon, kung mga tourist visa lang, hindi na kailangan dumaan yan doon. Doon sa mga embassy lang, mga kaibigan, meron discretion na ng embassy kung bibigyan ka ng visa na hindi naman working. Tourist lang o kaya business trip, mga kaibigan. Discretion na yun ng mga konsulado at embassy nila dito. Pero kung working, mga kaibigan, kailangan pa, subject for approval pa yun, ipoproseso pa yun doon sa mismong bansa na pupuntahan ng isang Pilipino. Di ba? Dapat ganun din dito sa atin. Standard naman yun mga kaibigan na dapat sundin Oo nga, kahit na merong mga bansa sa ASEAN na nagpapapasok ng wala kang visa kahit tourist, pero kung magtatrabaho ka, hindi ka makakapunta ron ng hindi mo dala yung visa mo na pwede ka makapagtrabaho, yung working visa. Kailangan muna idaan mo yun sa proseso. Yung Taiwan, di ba, ganun din?
poproseso mo muna dito. Meron sila ditong opisina kung tawagin ni TECO, 'di ba? Yung Taiwan Economic Cooperation Office. Mga kaibigan, halimbawa Pilipino ka, magtatrabaho ka sa Taiwan, pupunta ka sa TECO. Ngayon, sasubmit mo kung ano yung mga hinihiling na requirement para sa mga magtatrabaho. Napapasok sa kanila para magtrabaho, mga kaibigan. Isasubmit mo yon. Pag na-submit mo yon, ipoproseso yun doon sa kanilang bansa. At yung pag-i-issue nila dito ng visa sa iyo na makapasok ka rin bilang legitimate worker, mga kaibigan, kwan yun, upon approval ng kanilang government agency sa Taiwan. Mga yan. Dapat ganun ang maging proseso natin. Hindi pwedeng ganyan na lang na pababayaan na lang natin na pumasok sila dito. Unang-una na aagawan ng trabaho ang ating mga kababayan, mga kaibigan. Ang dami na, sana kung yung mga trabaho dito na pinapasukan itong mga inchik nito, hindi kayang gawin ng mga Pilipino. Kaya O kung ano-ano, karamihan na nagtatrabaho dito. Yung mga sugalan, yung ano ba tawag doon? Online, di ba? Online gambling. Pangalawa, yung mga construction worker. Isipin mo, di ba pare-parehong kayang gampanan ng mga Pilipino yan? Sabi ko nga nung una halimbawa, sa isang syudad, magtatayo ng isang hotel, casino, mga kaibigan. Halimbawa, magtatayo ng ganyan. Hindi ba ang unang-una, mayroong mga lungsod dito sa Metro Manila na pinangangalagaan ang kanilang mga constituent. Kaya ang una nilang hinihinging requirement sa mga magsisipagtayo, sa mga investor na magsisipagtayo, mamumuhunan ng negosyo rito, lalo na mangangailangan ng mga workers, ang unang-unang requirement na ipapatupad ng ilang mga local government unit dito sa Metro Manila, yung mismong mga residente kung saan itatayo yung negosyo. Halimbawa, Maynila. Ang priority sa pag-hire, hindi naman lahat taga Maynila, pero prioridad yan. Na yung kanilang mga constituent ang unang-unang makapag-avail ng trabaho doon sa mga itatayong negosyo sa kanilang lugar. Hindi ba ganun yan bakit tayo pinapapayagan natin pumasok yan? Bali ba, ang laki raw ng ipinasusuweldo? Kasi yung mga, magtatayo nung mga infrastructure dito, kadalasan naman tinatayo dito ngayon casino puro casino, mga kaibigan. Tsaka yung mga sugalan, yung gaming ng, ano tawag doon, yung online. Alam niyo online, ang sabi nila, yun daw online, di pupunta ka ron, yung dealer, halimbawa, kamukha sa casino, di ba meron diyang mga table na meron dealer doon sa mga card, yung sugal na card, di ba? May nagdi-deal doon, di ba? Ito naman, online parang television, tataya ka, pero yung nagdi-deal, nandun sa China. Sa China. Kaya online mga kaibigan Antaya mo, tapos may mga nagtatrabaho dyan, yun yung tagakuha ng taya, di ba? Pero yung nagdi-deal ng baraha,
naka ano yun, parang streaming, naka live streaming, mga kaibigan, ganun ang katumbas. Oh. Yan ho. Kayang gampanan ng ng mga Pilipino, yung mga trabaho ng mga inchik na nagtatrabaho doon sa online gambling. Baka mamaya, dahilan lang yan Kunyari, ganyan, pasok dito, trabaho, pero yung pala, katulad nung panahon ng Hapon. Nung panahon ng Hapon ang dami rito, nagtitinda ng halo-halo, kung ano-ano. Makikita mo, mukhang mahirap lang, taho. Yung pala, mga opisyal pala ng Hapon yun. Kaya nung sumiklab ang gera, nandito na sila sa Pilipinas Nasakop na kaagad tayo dahil napag-aralan na lahat. Alam na lahat ang kilos ng mga Pilipino at kung saan-saan nila gagawin ng kanilang operation sa pananakop dito sa Pilipinas. Yan ang isa sa nakakatakot po dyan, mga kaibigan. Lalo na kung ang Amerika at ang China, alam nyo naman may conflict yan, hindi ba? Baka mamaya gamitin tayong gamitin tayo dito. Kung halimbawa mag-away yan, tingnan ninyo, pupunta rito sa Pilipinas yung Secretary of State, si Pompeo, ng US Secretary of State. Kalimutan ko first name, Pompeo apelyido nun pupunta ho dito para makipag-usap sa ating pamahalaan. At ang isa sa primary concern ng Pakay sa pagbisita rito ng US Secretary of State na si Pompeo yung tungkol sa dyan sa kilos ng China dito sa pinag-aagawan teritoryo o ipinamimigay na teritoryo. Meron naman hong, nung isang araw pa ito si De Lima, 2 taon na nakakulong. Gusto na rin daw niyang makalaya. Kita ninyo. Nung araw, pinakulong niya si Gloria Macapagal-Arroyo, di ba? Si dating Presidente Gloria Macapagal-Arroyo. Umimbento sila ng kaso para kasuhan si GMA. Ang ginamit niya, itong dating prosecutor sa Muntinlupa, na si Edward Tugonon, kumakandidato ngayong mayor dito sa Pasay City. Hindi naman taga-Pasay. Ngayon, ito naman si Tugonon, ang ginawang ni De Lima, yung chairman, noong pong, tawag mo ron, yung panel na gagawa, iimbento noong pong kaso labang kay GMA. So, sa madalit sabi, ginawa ng kaso si GMA, pero hindi naman umusad yung kaso, di ba? Nung habang nakakulong si GMA, ilang taon nila ikinulong yon, mga kaibigan. Hindi ba? 6 na taon kinulong si GMA hanggang nakaupo si Noynoy. Pero na-dismiss yung mga kaso, mga kaibigan. At ang masama, itong si Tugonon, bilang premyo sa kanya sa pagkakasampa niya ng kaso labang kay GMA doon sa mga kasong na basura, ginantimpalaan. Inirekomenda ni Franklin Drilon at saka ni De Lima na maipa-appoint na chief prosecutor dito sa Maynila kasi promotion yun mga kaibigan so yun ang nangyari, di ho ba? Ngayon, nung dumating si Presidente Duterte, iba na upo dyan sa DOJ, di ba? Si Secretary Aguirre na. Noong panahon ni Secretary Aguirre, etong Tugono na ito, mga kaibigan, sinuspindi yan. 90 days pinatawan ng
90 days suspension. Ha? Ano kaso? May kaugnayan no sa kasong droga. Ha? Alam ba ninyo? May nakakulong na 5 senior citizen na incheck. Matagal kinulong sa Manila Police District. Ha? Ngayon, isa ho doon namatay. Kaya ngayon, nadyaryo. Nadyaryo ngayon. Namatay yung inmate na Chinese. Pala, matatanda na po ito. Hinuli daw ito sa kasong droga. Kamukat-mukat ninyo, nalaman ng Department of Justice na yung palang kaso nung 5 Chinese na yun, covered nung circular na inilabas ng Department of Justice ni Aguirre na ang sino mang subject ng petition for review, merong petition for review sa Department of Justice, ang order sa mga piskal palayain . Hindi ho pinalaya. Hindi ipinag-utos ng city prosecutor na palayain yun o kaya ng prosecutor ng Maynila na mapalaya yung pong mga mga hinuli sa kasong droga na pawang mga senior citizen. Kaya ang duda ron, baka gustong kikilan, mga kaibigan. Kaya kahit na merong circular, itong Department of Justice, hindi pinalaya. Ngayon, etong si Togonon, di ba kumakandidato ngayon dito sa Pasay, mukhang ito yung kampo na pinanggagalingan nung gustong mag-demolition job laban sa akin. Nung nagkakalat ng video, gumagawa sa YouTube, di ba, ng mga paninira na walang basihan. Walang basihan, sabi, ako raw, extortionist. Ako, kung panonoorin nyo sila, yun ang extortionist Yung mga naglalabas ng balita na yan ng paninira laban sa akin Bakit? Isipin ninyo, ang pinagbasihan nila na ako raw extortionist, nung lumabas yung isinampang kaso labang kay Mayor Calixto at saka dun sa kapatid, kasama yung ilang opisyal ng Pasay. Di ba sinabi ko lang fake news yun? Isinulat ko. Bakit? Kasi yung ipinail nilang kaso sa ombudsman, ang pinagbasihan nilang mga taon, covered nung nung DILG commendation Mga kaibigan, kino-commend yung ilang mga lungsod, marami to sa buong Pilipinas, at dito sa NCR, sa National Capital Region, kasama yung Pasay Yung mga taon na binabanggit nila ron sa ombudsman Kaya halatang halata na yun politika yun, mga kaibigan. Ibig sabihin, yung DILG yung DILG commendation na yun sa mga pasado sa kanila na merong good financial household. Ibig sabihin masinop na pamamalakad sa pondo ng lungsod. Mga kaibigan, kasama yung Pasay, yung Maynila nga wala Muntinlupa, hindi rin kasali yun. Ngayon, sinulat ko, di ba, fake news? Halatang halata kasi. Mga kaibigan, yung commendation ng DILG, nagbase yon sa COA report din. Kaninong COA report yung hawak nila? At saka halimbawa, ganito pala yan, yung COA, halimbawa, nag-issue ng notice of disallowance. Hindi ibig sabihin nung kakasuhan ka. Kaya pala maraming inilalabas na audit report ang COA kahit na napakalaki ng nawawala sa pondo, mga kaibigan, ini-issue lang nila notice of disallowance Di ba kamukha yung sa Department of Tourism? Di ba? Walang kaso sila Sila Cesar Montano, sila Wanda Teo. Hanggang ngayon walang kaso
Mga kaibigan Bakit? Notice of disallowance. Ibig sabihin, pala nun, i-correct mo lang. Iwawasto mo lang. Kung nawala yung pondo, hanapin ninyo. Kailangan may account ninyo yung pondo. So ngayon, galit na galit, sa akin nagagalit. Kumuha ng mga pipitsuging kamote, na ewan ko, mga kaibigan, yan ang kukunin ninyo mga PR ninyo. Bakit? Bakit sa akin kayo magagalit? Di ba? Masama ba yung interpretasyon ko? Ha? Masama ba? Mali ba? Sabihin nyo nga kung mali. Hindi, mga kaibigan Nagde-demolition job, kumuha mga pipitsugin. Ang ginagamit na sa paninira laban sa akin, YouTube. Mga kaibigan. At nagtatago sa ibang pangalan. Pero alam ko kung sino mga nasa likod. Baka akala nito mga ito, hindi ko nalalaman kilalang kilala kayo sa pananalita nyo pa lang mga kaibigan, kesyo ako raw patatanggal dito sa istasyon, kausap na raw nila yung mga boss ko, mga kaibigan, nung una, alam niyo yung text sa akin nung una, malaki raw ang pondo nung isang tumatakbo sa Pasay para sa demolition job laban dun sa kay Mayor Calixto. Alam niyo, sabi ko, tumawag ka. Nagpapakilala, reporter daw siya sabi ko, tumawag ka. Hindi tumawag. Alam niyo, after 2 days kasi sinulat ko na ulit yung tungkol dun sa kwano na fake news yun walang basihan. Alam niyo, nag-text na pinagmumura na ako. Pati dito, di ba? Ang dami noon. Sila yun Alam ko na kung saan nanggagaling yan. At alam ko kung sino pinanser ninyo. Yan ba style nyo para manalo yung kandidato ninyo? Kawawa yung kandidato Alam nyo kung bakit, mga kaibigan? Hindi marunong sumagot yung mga kinuha niya Ang paraan ng pagsagot sa issue, paninira. Unang-una, ako ba kandidato? Ako ba tumatakbo? Di ba? Hindi ba dapat ang magpaliwanag doon yung nag-file ng kaso? Ito pa isa. Yung kaso na inimbento nila laban doon kay Mayor Calixto, halatang-halata mo. Ito'y sinasabi nila sa City Hall ng Pasay. Yung sinasabi nilang irregularity na pinagbasihan sa gawag inimbento nilang complaint sa ombudsman. No. Alam nyo, katakataka ron, kasama yung congresswoman. Narinig nung mga damuho nung kanilang palakang kokak na nagtatago Pati pangalan, iniiba walang ayaw ipakita yung mukha At tapos ako raw extortionist. Di kayo yung extortionist, kayo yung nagtatago Di ba? At saka kayo yung nagagalit. Di ba? Ako ba, hiningan ko ba ng pera yung pinagtanggol ko? Binanatan ko ba yung bago ko pinagtanggol? At binigyan ako ng pera? Nasisira ulo ninyo. Kayo itong bumabanat, di kayo itong extortionist. Di ba mga gago? Alam ko kung sino nasa likod ng hinduropot na yan. Tamo, ano sabi? Nung sinabi kong, bakit kasama dun yung congresswoman? LGU yung pinag-uusapan. LGU ba yung congressman? Hindi naman kasama yun Ba? Akalain ninyo, nag-text. Meron daw Republic Act 6, kung ano-ano. Mga kaibigan, na dapat daw binabantayan ng congressman yung ginagawa ng local government. Saan planeta nyo nakuha yan? Yan ba mga magdi-demolition job? Mga kaibigan. Kung totoo yan, kung totoo yan, na liable ang congressman sa kapalpakan halimbawa ng isang local government unit. Halimbawa, yan Pasay, isa lang ang congressman dyan di ba? Kung nagkataon, halimbawa, yung iniimbentuhan ninyo ng kaso sa ombudsman 6 ang congressman. Katulad sa Maynila, 6 ang congressman dyan. Ibig mo sabihin, lahat ng congressman ididimanda mo. Kasama,
dahil idinimanda mo yung mayor, isasama mo lahat yung congressman ng Maynila? 6? Okay, tanin ninyo. Anong kalokohan yan? Kung totoo, kung ito, natatawa ko, may bumabanggit pa ng batas, di naman naintindihan eh. Yun naman nagsasalita, ang sabi, nagtapos daw siya sa UP ng mass communication. Ano? Ano UP? UP anong lata? Ha? Salita mo pa lang eh, bisoy ka na eh. Salitang bisoy eh. Mga kaibigan eh. Kunyari, may mga pinalilitaw na hindi, tsaka nakapagtataka. Ba't ikaw nagpapaliwanag? Asan yung nagkaso? Sige nga. Oh, ibig sabihin, kayo yung pinopondohan. Kayo yung binabayaran. Yung paninira nila kasi, ang paliwanag lang doon, katotohanan eh. Katulad nun, ako ba umimbento nung award ng DILG? Yung commendation ba ng DILG, inimbento ko? Lumabas din sa dyaryo yun eh. Oh, mga kaibigan, nasa website ng DILG yun eh. Bakit ako dinidemolish nyo? Di ba? Bakit ho? Kasi napahiya. Yan ang katotohanan. Extortion? Asan ang kaso kong extortion? Sige nga, pag nakapagpakita kayo na ako nasampahan ng kasong extortion, kasong extortion, hindi nyo na ako kailangang ipatanggal. Ako mismo magre-resign dito. May nakapagkaso sa akin ng extortion? O sige, ilabas nyo. Yan, ito nahamon ko sa inyo. Di ba? Para mapahiya kayo dun sa nagbabayad sa inyo. Kasi alam, pipitsugin kayo eh. Sipin mo, nag-iisa ako eh. Yung text na tinatanggap ko, baka kala ninyo, umaabot sa 200. Wala eh, mga kaibigan eh. Hanggang text lang pala kayo eh. At saka kaya hindi sila makalitaw, hindi nila kayang panindigan yung kanilang akusasyon, paratang. Ba't ako ba nagnakaw sa City Hall? Ako ba kinasuhan ninyo sa ombudsman? Di ba? May mga siraulo yan. Kaya nakita mo, dun ho, intindido na eh. Intindido na agad eh. Na paninira yun sa kalaban sa politika. At kaya nila ginagawa yun, inuupahan sila na parang mga prostitute. Di ba? Mga upahan. Isipin mo, alam ko kung sino nagbibisikleta niyan eh. Nagtatago sa pangalang Panot. Alam mo yung si Panot? May nagtanong ano ba ho itsura ni Panot? Ay, nakakita ka na baka ako ng bukol? Bukol? Mukha siyang bukol? Hindi, kako. Mukha siyang bukol na tinubuan ng mukha. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Graduate daw na UP. Yung pala UP anong lata. Gago. Pakita mo nga yung mukha mo. Siguro, pangit yan. Ayaw niya pakita yung mukha niya eh. Siguro, mukha siyang kriminal eh. Di ba? Alam nyo, magpanggap na legitimate ka na miyembro ng media, nakatago ka eh. Di ba? Manunulat daw. Nalaman ko, manunulot pala, hindi pala manunulat. Magaling daw siyang manunulat. Isipin mo, purihin mo yung sarili mo, kundi gago kayo, pare-pareho. Hindi hindi magtatagumpay yan. At wala na, hindi kayo mananalo sa eleksyon. Yan lang pala alam yung paraan eh, paninira eh. Yan yung sinasabi natin. Yung mga tao, yung mga kandidato na walang maipagmamalaki, halimbawa, si Tugono, ano pa nagmamalaki niya sa Pasay? Unang-una, hindi siya taga riyan. Nagparehistro ka lang dyan. Naging piskal yan dyan. Pero
Saan natira yan? Ha? Hindi ka naman nag-hostess dyan sa Boulevard, di ba? Oh. Hindi ka taga Pasay eh. Sa Pasay, wala pang kasaysayan na dayo dyan, kamukha sa Maynila, dayo, naging mayor. Oh, nanalo, mayor? Wala. Mga kaibigan, puro mga taga Pasay ang ibinoboto ng tao dyan. Iba dyan. Hindi ka makapanloloko dyan. Baka yung financer nyo, niloloko nyo. At saka yung, eto namang mga media, nagpapanggap na media, pero ang totoo, PR. Yan yung sinasabi ng CMFR eh. Mga kaibigan eh. Nagpapanggap itong mga ito, mga journalist, pero ang trabaho, PR. Mga kaibigan. Ang problema, PR na mga pipitsugin ito. Mga kaibigan, katunayan, di makalantad eh. Yung sinasabi nila ng nakatakip yung mukha nila, hindi sila nakikita. Kaya nila ginagawa yun, hindi nila kayang panindigan at hindi totoo yung kanilang mga akusasyon. Ito nga hamon ko kung ako nakasuhan ng kasong extortion, wala na kayong dapat na ipangamba. Makakatulog kayo ng mahimbing, mga kaibigan. Dahil ako magre-resign, pag yan na-produce nyo, nakapagpakita kayo na ako nakasuhan sa piskalya o kaya sa husgado ng extortion. Kasong extortion, libel, meron ako niyan. Diba? Extortion, wala ako niyan. Kayo, meron yan. Darating ang oras, lalabas ko yan kung sino kayo. Mga kaibigan, alam ko na kung sino eh. Ang daling matrace eh. Talaga ito si Panuto. Tsaka yung amo niya. Mga kaibigan, yung amo mong inchik. Sangkot. Sus Mario Sepo. Darating tayo dyan. Ngayon, ano sabi? Bakit hindi ho magkakaganyan yung mga yan? Kasi nabuko sila eh. Siguro, nagmagaling. Ito niya, file lang. Oo nga no. Pinail nila yung kaso. Alam niyo kung bakit? Para bihisan nila ng katotohanan yung kasinungalingan. Di ba? Ganun yun eh. Ang dali ho mag-file ng kaso sa ombudsman eh. Sige, umanap kayo dyan. Umimbento ka lang. Sampahan nyo ng kaso. Kahit nga sa piskalya, nagagawa yan eh. Kaya nga sabi ko sa inyo eh, hinahangaan ko yung piskal na nagbasura ng kaso ni Chris Aquino eh. May piskal pa palang ganun. Kasi ang daming piskal ngayon na sampa ng kaso. Alam na alam mo, hindi binasa o kung binasa man, isinampa pa rin kahit alam nila na walang probable cause yung kaso. Di ba sinabi na nga yan sa decision ng Supreme Court, yung mga piskal, di ba? Yan ang isa sa mga may kasalanan eh. Kung bakit may mga nakukulong na walang kasalanan. Halimbawa, yung dinesisyonan tungkol sa droga ng Korte Suprema, di ba inabsuelto yung akusado, nakakulong na sa Muntinlupa. Isipin ninyo, binaliktad ng Korte Suprema yung conviction o yung hatol sa kanya na guilty sa kasong droga. Ano sabi ng Korte Suprema? Hindi sinunod yung procedure, yung elements doon sa kasong droga na kinakasuhan. Bakit? Kasi pagka kinasuhan ka ng droga, halimbawa, inuuli ka sa droga, magkakaroon ng inventaryo doon sa mga ebidensya na nahuli doon sa hinuhuli nila, sa suspect, mga kaibigan. Kailangan nandun yung presence ng barangay official. Pagkatapos, nandoon ang representative ng Department of Justice. Sino yun? Piskal yun eh. Mga kaibigan eh. Sino pa? Siyempre, yung police, di ba? Yan yung mga dapat nandoon. Tsaka media. Media. Kailangan nandoon ang media. Isipin ninyo,
gaano karaming kaso yung nahuli, hindi lang sa droga, mga kaibigan, na ganyan kadalasan na nangyayari. Ipinapile ng wala yung mga importanteng elemento na dapat gawin sa isang kinakasuhan nila at hinuli nila. Sino may kasalanan? Piskal. Alam ninyo kung bakit? Alam niyang walang kinatawan ng piskal nung hulihin yung tao. Pero isinampa niya yung kaso. In-inquest niya pa, di ba? Sinampa niya pa sa husgado yung kaso. Alam naman niya na walang kinatawan ng Department of Justice nung magsagawa ng anong tawag dito? Inventory doon sa ebidensya. Alam niyo, meron akong nabalitaan isang kaso. Meron lugar na may ginagamit silang media. Dami. Kung saang media-medyahan yan. Pinapuproduce ng korte, hindi na i-produce ng pulis. Kasi sa report, inaresto nila yung tao sa droga, palalabasin nila, may media ron na wala. Isasama nila sa report nila yun. Doon sa ipapile nilang kaso. Palalabasin nila, merong piskal. Wala naman doon Lalo na yung media. Nagtaka yung judge, alam nyo kung bakit? Teka muna, etong media na to na sinasabi, lagi na lang ito ang pangalan na lumilitaw yung miyembro ng media na nandoon lagi ang pangalan sa lahat ng kaso na hinawakan ng judge. Laging siya ang representative na present sa sinasabing inventaryo na hindi naman nagkaroon ng ganong inventaryo, mga kaibigan. Ang sabi, pwede bang ipatawag natin dito yan? Hindi na i-produce ng mga pulis. Kaya nabalitaan ko yan. Kaya merong mga naabsuelto sa kaso. Kasalanan ho ng piskal Alam nila walang representative. Alam nila na dinoktor lang ng mga pulis yung mga ebidensya Di ba? Pinalabas na merong kaya sa Supreme Court naalaman na ng Korte Suprema ngayon yun. Kaya yun po binaliktad nila yung kaso. Kaya hinahangaan ko yung piskal na nagbasura nung kaso na inihain ni Chris Aquino mga kaibigan Bihira na ho yung ganyan. Isipin mo, unang-una, may pressure yun. Kasi anak at kapatid ng mga dating naging presidente, kahit papano may impluensya yan. Hindi ho ba? Ang bigat ng abogadong abogado ni ni Chris Aquino, Divina Law Office. Ito yung di ba? Ito yung parang naging leader nung fraternity na nasangkot sa may namatay sa Hasing, di ba? Sa UST. Yan, mga kaibigan. Ang bigat. Di Campanilla, di ba? Di Kalembang ba yan? Isipin ninyo yan. Kaya inahangaan ko yung mga piskal na yun pinag-aralan nila yung kaso Ibig sabihin, hindi nila ipinail sa kanila pa lang, dinismiss na nila. Ano ibig sabihin nun? Inalisan nila ng gastos ang gobyerno na hindi dapat pagkagastahan. Kasi pag sinampa mo yung kaso, mga kaibigan, ano mangyayari dyan? Habang tumatakbo ang kaso, ang nagbabayad ho niyan, ang gumagastos dyan taong bayan. Sipin mo, kaya ang mga husgado hindi magkandaugaga sa paghawak sa mga kasong hinahawakan lahat. Nagtatambak yung mga kaso sa kanila. Bakit? File ng file yung mga piskal Tinanong ko yan, di ba, kay attorney sa abogado minsan? Sabi ko, bakit nila ginagawa yun?
Ito naman ka akong mga judge, bakit sila pumapayag? Ha? Natanggapin yung mga ipinapail na kaso nito mga prosecutor kahit wala namang hindi substantiated o kaya walang probable cause. Mga kaibigan, anong sabi nung abogado sa akin? Hindi, alam ng judge yun. Kaya lang, nahihiya sila doon sa piskal. Alam nila, pagka ganun, alam nilang nagkapera yung piskal. O, kita na ninyo, mga kaibigan. Di ba? Sabi ko nga sa inyo ano yan bihira yan, kaya hinahangaan ko yung dalawang piskal na yan, yung nag-dismiss ng kaso na inihain ni Chris Aquino laban doon sa kanyang dating katiwala, pinagtitiwala ang associate at business partner.